O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa ganda. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang 7 Seeds second season. Kung hindi mo pa napanood ang season 1 ay panoorin mo muna ito para mas maintindihan mo ang kwento. Dahil sa inis ni Takahiro ay kinumpronta niya si Ryo at tinawag itong hayop. Agad namang naglabas ng armas si Ango pero mabilis lang na binato ni Takahiro ang kanyang kamay na nagalusan. Nilabas niya ang kanyang kutsilyo para daw patuloy pa ring maging boss dahil sila daw ang batas doon. Pinigilan siya ni Koruri at sinabing parang naging magkaugali na sila ng dati nilang mga guro. Pero sinabi pa rin ni Ango na dahil alam na daw niya ang susunod na mangyayari pag hindi niya kinontrol agad ang mga tao. Pero nagsalita si Ayo at sinabing nais lang nitong takpan ang kanyang ginawang krimen na muntik ng pag-rape kay Hana. Saka nito kinuwento ang ginawa ni Ango. Dahil sa narinig ay kinamuhian siya ng lahat at inatake siya ni Takahiro. Mabilis lang nitong tinapon ang kutsilyo at napatumba si Ango kaya napahanga naman si Ayo. Dahil sa madaming krimen na ginawa ni Ango kasama na ang pagpatay kay Ryuya ay sinentensyahan siya ng banishment. Sinabi ni Ango na aalis na ang kanilang Team Summer A pero hindi sumama ang iba dahil may kanya-kanya silang gagawin na mas mahalaga. Tanging si Ryo lang ang sumama kay Ango sa pag-alis. Kalaunan ay nagpunta si Takahiro sa ilog para itapon ang kapiraso ng damit ni Hana baka sakaling matris ang amoy ng babae ng kanyang mga aso. Naroon din si Medona na nagsasalok ng tubig at nang may makita silang dinosaur ay pintay nila ito para gawing pagkain. Kalaunan pa ay nag-usap sila na gumawa ng hydroelectric gamit ang ilog pero hindi magkasando si Naran at Najiko kaya sinabi ni Hazuki na lumipat na lang sila malapit sa water source. Sinabi ni Takahiro na aalis siya at magbakasakaling hanapin si Hana. Pero dahil kailangan pa nilang gawin ang kanilang summer house ay pinagpaliban muna niya. Habang pinag-aaralan ang mga panan-anim sa paligid ay nagpaalam si Takahiro kay Haro na aalis. Pero sinabi ni Ayo na nais niyang sumama dahil nais niyang maglakbay at pag-aralan ang mga pananim sa mundo. At mabait naman daw si Takahiro at mapagkakatiwalaan. Sa hindi kalayuan ay pinakita naman si Koname na nagbabantay sa kanilang lahat. Siya pala ang Reaper na pinadala ni Takahashi para bantayan ang mga survivors. Siya daw ang papatay sa kung sino man sa Team Summer A ang mananakit sa mga sibilyan lalo na kay Hana. Pinagmamasdan din niya sina Ango at Ryo at nais sana niyang patayin si Ango pero umatras siya nang maramdaman ni Ryo ang kanyang presensya. Kalaunan ay nahanapan ng dalawa ang barko kung saan naroon ang mga bida. Nakita nilang sumasayaw sina Natsu at Semimaru at nakita rin nila ang nakalabas dodo na botan kaya naisip nilang baka pinapainan lang sila. Naisip kasi nilang baka kasing galing din nila o mas magaling pa ang kanilang nakikita. Kalaunan ay biglang nagpa-daus-dos si Matsuri na muntik ng mahulog pero niligtas ng dalawang warshock. Pinakilala ni Matsuri ang dalawa sa mga kagrupo na nagsasaya at kalaunan ay naligo silang lahat sa harap ng mahilig sa baril. Habang nanonood ay binabasa ng dalawa ang karakter ng lahat ng mga bida at naisip nilang sina Botan at Arashi ang posibleng may kasanayan sa laban. Ganun pa man ay nakisama pa rin ang dalawa sa grupo ng mga bida at kumain pa ng mga langgam at uod ang dalawa na kinayaki ni na Arashi at Semimaru. Samantala ay nasa tabi pa rin ang Reaper na pinagmamasdan ang galaw ng dalawa. Nakita nitong tinutulungan ni Ango si Natsu sa paglilinis kaya naisip nitong hayaan muna si Ango. Kinagabihan ay nagkaroon ng program ang mga bida. Nagpatawa sina Semimaru at Natsu samantalang nag-cheer naman si Matsuri, samantalang pinagbida naman ni Botan ang kanyang matatambok na siopaw. Ngunit para sa dalawang warshock ay pagsasayang lang daw ito ng oras. Kalaunan ay binasa ni Hotaru ang mga palad ng bawat isa at nang makita nito ang palad ni Ango ay napaluha lang siya pero hindi niya sinabi kung ano ang nabasa. Nag-perform naman ng kaunting table napkin trick si Chimaki pero inutusan ni Semimaru si Natsu na gawin din ito. Pero pinagtawanan niya ito dahil palpak. Pero tinuruan ni Ango ang bata kung paano gawin. Kaso ay nagselos si Semimaru at kinumpronta si Ango, pero nang mahawakan nitong matigas ang muscle ni Ango ay pasimple itong umatras dahil natakot ang loko. Pinakita naman si Habari na umalis at iniwan ang grupo ni Natsu at sa daan ay nagkita sila ni Mansako at muli silang nagsama. Paulit-ulit namang lumalangoy si Arashi dahil nagdadala siya ng mga gamit mula sa ilalim ng dagat. Sinamahan siya ni Ango na dalhin ng isang bathtub na naroon na ginamit nilang lalagyan ng mga talangka. Kalaunan ay sinira ni na Ango at Ryo ang batong nakaharang sa kanilang bangka at dahil dito ay magagawa na nilang makaalis doon. Kinagabihan ay nasabi ni Hotaru kay Botan na nabasa nitong parang may mangyayaring hindi maganda sa kanilang paglalayag. Bago sila umalis ay sinulat ulit nila ang kanilang mga pangalan sa batong naroon saka sila naglayag. Samantala ay pinakitang mas nagkakakilala naman sina Ayo at Takahiro at pareho daw silang ayaw makita ang buwan. Sinabi ni Takahiro na sa loob ng 15 taon nagpag-iisa niya ay baka posible daw na may mga taong nasa buwan at pinagmamasdan lang siya.
Habang nagkakasayahan ang mga bida na naglalaro ng baraha at nagpapainit ng mainit na tubig gamit ang baga ay lumabas si Raiyo at sinara ang pinto at mga bintana. Kaya hindi namalayan ng mga bida na nahilo pala sila dahil sa carbon monoxide dulot ng apoy. Pero napansin ni Anggo na tumahimik ang lahat kaya agad niyang binuksan ang pinto at tinulungan ang lahat. Kaya pa simple din na tumulong si Raiyo at naisip na tig-iisa na lang niyang papatayin ang mga bida. Para magsana ang mga bida ay kinakailangan ni Arashi na mag-ipon ng mga bato kaya nagpaalam itong sumisid sa dagat. Nagboluntaryo si Raiyo na tumulong pero nang nasa ilalim na sila ng tubig ay pasimple nitong tinali ang paa ni Arashi gamit ang halamang dagat. Pero dumating si Raiyo at pinakawalan si Arashi gamit ang kutsilyo. Nang maayos na ang sana ay naunang nagsana ang mga babae. Kaso ay hindi nakasama si Natsu dahil nagkataong dumating ang period nito. Pagkatapos magsana ng mga babae ay sumunod naman ang mga lalaki at nagulat ang dalawa nang salihan sila ni Anggo. Nakita nilang bato-bato ang katawan nito. Kinakausap nila ito nang bigla itong lumabas at pumalit si Raiyo. Nagsasalit-salitan pala ang mga ito para may magbantay sa labas. Pagkatapos ay lumabas na si Raiyo at ganon din si Arashi. Ngunit dahil killer ay tinukalan ni Raiyo ang pinto ng upuan para hindi makalabas si Semimaru na naiwan sa loob. Nang magsawa na ito ay lalabas na sana siya pero nalaman niyang nakalock sa labas. Mayroon ding naiwan na baraha doon na alas. Maging ang pinto sa itaas ay inupuan din ni Raiyo para talagang todes si Semimaru. Pero narinig ni Natsu ang pag-iyak ng long hair at iniwan ang kausap na si Anggo at nakita nito si Semimaru na nakahandusay sa sauna room na naluto ang itlog. Agad naman itong binuhat ni Anggo at nilagay sa malamig na tubig at naka-recover din agad si Semimaru. Kalaunan ay sinabi ni Arashi na bahala na muna si Raiyo sa manibela ng barko at nagpaalam itong sumisid muna ng kanilang pwedeng magamit. Pero naglagay ng baraha na dos ang loko sa towel ni Arashi at paglakas ng hangin ay itinaas nito ang layag. Dahil dito ay mabilis na nakaalis ang barko. Nang nagutom lang si Matsuri sa kanya napansin na wala si Arashi dahil walang nagluto ng pagkain. Napagtanto nilang naiwan si Arashi sa dagat kaya pinabalik nila ang barko kay Raiyo pero hindi nila nakita ang bida. Nakita ni Botan ang baraha sa sauna room at sa towel ni Arashi kaya nagduda siya sa dalawa na bagong solta. Kaya nagpunta siya ng kwarto ng mga ito at tinignan ang kanilang gamit. At nalaman niyang may baril ang mga ito. Kaso ay nahuli siya ni Anggo kaya naghubad siya at pinakita ang mamamiyan ng mga utong para sabihing wala siyang kinuhang anuman. Ngunit ang totoo ay nagulat si Botan at nagtaka dahil may baril ang dalawa. Saka pinakita ang nakaraan niya na inutusan siya ni Takahashi na bantayan din ang iba pang grupo maliban sa Team Summer A. Ang binigay lang sa kanyang armas ay ang laso na ginawa niyang kwintas para kung sakaling malagay sa peligro ang grupo ay magpapakamatay na lang sila. Samantala ay masayang sumisisid si Arashi ngunit pag-ahon niya ay wala na ang barko kaya nalungkot ang bida. Nagpapalutang-lutang siya nang maalala si Hana at naisip niyang misyon pala niyang hanapin ito. Kaya kumuha siya ng mga halamang dagat at ginawa itong lumulutang na balat ng suman. Kalaunan pa ay napadpad si Arashi sa isang lumulutang na malaking bagay. Nakita niya ang mga lumang windmill na naroon. Samantala ay pinakita naman si Hana na buhay pa rin na tinangay ng alon sa tabing dagat. Hindi niya alam kung saan magsisimula kaya naalala niya ang sinabi ng ama sa kanya, base na rin sa diary ni Mark na kanilang nabasa. Sinabi ni Takahashi na subukan ni Hana na mabuhay ng matagal at mag-survive. Eksperto din si Hana sa survival dahil sinanay siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Nang huli siya ng mga butiki imbes na yung mga lumapit na baboy sa kanya ang gawing lechon. Dahil masama ang nangyari sa kanya ay hindi na niya ito inisip at mas pinili na pag-aralan na lang ang bagong mundo kung saan siya naroon. Palagi naman siyang sinusundan ng mga baboy na naroon kahit saan man siya magpunta. Kinabukasan ay may nakita siyang mga kabayo na agad niyang sinundan dahil alam niyang naghahanap ang mga ito ng tubig. Samantala ay nakarating din sa kakaibang lugar na puno ng fogs ang barko ni Botan. Sinubukan nilang magbangka pero hindi sila makasagwan dahil parang glue daw ang tubig doon. Sa kinaroroonan ni Arashi ay nakita niya ang saranggola na nakabitin sa kanilang barko na binitin ni Semimaru. May nakitang pagkain sina Semimaru at Matsuri na kanilang masayang niluto na pinagtaka ng dalawang savage dahil hindi dapat oras para mag-barbecue. May nakita silang malaking barko na inakala nila kung isa pang shelter sa dagat pero walang nasabi kay Botan tungkol dito. Naunang umalis ng barko si Semimaru gamit ang 2 piraso ng kahoy patungo sa mas malaking barko para mag-explore dito. Sumunod din ang iba pa at nang maging si Natsu ay sinabing sasama ay napilitan din si Anggo na sumama para alalayan ito. Kaya maging si Raiyo ay naghanda na rin para sumama. Pero bago umalis ay sinabihan niya si Chimaki na hilahin ang layag saka naghulog siya ng baraha na 3. Kalaunan pa ay tagumpay na nakarating ng malaking barko ang mga bida. Nagulat sila dahil nakita nilang may electricity sa loob.
Naisip nilang baka may mga survivor pa doon kaya pinag-ingat sila ni Botan. Samantala ay naalala ni Chimaki na hilahin ang layag tulad ng sinabi ni Ryo pero bigla siyang napalo at nahulog sa tubig. Pero nagawa niyang makalangoy paitaas pero hindi na siya makagalaw dahil sa malagkit na tubig. Pagdating ng mga bida sa captain's cabin ay nakita nilang muling nag-boot ang computer doon. Sinabi din ni Botan kay Natso na huwag hahawakan ang mga mukhang germs na naroon. Naglalakad silang lahat nang biglang magsara ang pinto at sinabi ng automated system na humawak silang lahat hanggat matapos ang gagawin nitong proseso. Saka biglang nag-ala Titanic na tumayo ang barko kaya nahulog si Natso sa isang kutsan. Nahulog din si Matsuri pero niligtas siya ni Ryo. Kalaunan pa ay nakakita ng maraming mga buto si Natso kaya natakot ito. Gamit ang halamang dagat ay nagawa ni Arashi na makarating sa barko at nakita niyang tinawag siya ni Chimaki at nagpatulong. Kaya tinulungan niya ito at saka agad ding nagpunta ng malaking nakatayong barko. Kalaunan pa ay nakarating sina Botan sa isang kwarto kung saan puno ito ng armas. Napagtanto ng babae na sikreto itong tinipon ng gobyerno para pangdepensa sa hinaharap kung sakaling atakihin sila ng ibang bansa. Samantala sa kinaroroonan ni Natso ay nakita nito ang isang screen kung saan nakalagay ang vertical na itsura ng kakaibang barko na iyon. Natural pala na design ito ng barko. Nakita ni Semimaru na tunay ang mga baril doon at napahanga ito pero pinagbawalan siya ni Botan. Kaya umalis ito kunwari para daw hanapin si Natso pero ang totoo ay may kinuha pala itong baril. Samantala ay magkasama sina Matsuri at Ryo at habang nagsasalita si Matsuri ay may naramdaman daw saglit si Ryo na kakaiba. Maging si Semimaru na malakas din ang pakiramdam ay nagtaka kung bakit bigla siyang nagkaroon ng sugat at inakalang mayroong nagmamanman sa kanya. Kaya nag-abang siya sa isang sulok para barilin ito. Pero sira ang baril niya at siya ang natamaan ng bala. Tapos na ipakita na si Ryo pala ang inabangan niya na muntik niyang mabaril. Nakapasok na rin si Arashi sa loob ng barko pero kakaiba ang pakiramdam niya dito. Samantala ay may nahanap na video sina Botan at Hotaru. Recording ito ng dating captain doon na nagsabing survival shelter sana ang barkong iyon pero hindi rin sila nakaligtas dahil sa malamig na klima at kulang na supply ng pagkain. Kaya sa huli ay naglaban-laban ang mga tao sa barko. Kaya naisip ng captain na magpalipad ng nuclear weapon para masira ang buong Japan at mag-self-destruct din ang barko. Ito pala ang tinutukoy sa nakikita nilang bilang ng oras na naroon. Samantala ay naghahalucinate si Ango na nasa ilalim pa rin siya ng kuweba at nang makita niya si Arashi ay tingin niya dito ay si Ukay na dahilan ng pagkamatay ni Shigaro. Kaya agad niyang binaril ito pero ang nataman ay ang malaking aquarium na siyang dahilan kaya sila nalubog sa tubig. Dahil dito ay nagising si Ango sa kanyang guni-guni. Ngunit dahil nalamigan si Arashi at pagod pa ito ay para itong magkakasakit kaya naghubad sila at nagkumot. Saka naiisip niya ang ginawa niya kay Hana na inakala niyang patay na. Sasabihin sana niya ang tungkol dito pero biglang tinuro ni Arashi si Natso na gumagapang sa tuktok nila. Sinabi ni Ango na bumalik na si Natso dahil hindi niya ito makakaya at baka mahulog lang lalo na at wala itong tali. Pero pinatahimik siya ni Arashi at sinabing mapagkakatiwalaan si Natso. Nakita naman sila ni Natso at nagulat dahil buhay pa si Arashi. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil panahon na para mailigtas naman niya ang mga taong mabait sa kanya. Nakita ni Natso na may electric power crane doon kaya agad siyang bumalik at kinontrol ito para iligtas ang dalawang lalaki. Ilang sandali lang ay nakaligtas ang dalawang lalaki at nagkakasama sila ni Natso. Nagpadala ng mensahe si Ango kay Ryo na nakita niya si Natso at kasama si Arashi pero nang sabihin nitong may nakita rin silang pagong ay nagduda si Ryo kung nasa hustong pag-iisip si Ango. Dahil sa inis ay tinapon naman ni Semimaru ang baril at bulletproof vest nito dahil muntik na niyang mapatay ang kasama. Samantala, dahil sa kasusunod sa mga kabayo ay nakarating si Hana sa isang magandang lugar kung saan may tubig at mga umiinom na hayop. Ngunit may umataking buwaya doon sa isang kabayo. Kaya pinaalis ni Hana ang batang kabayo. Kaso ay biglang may kumain sa isa pang buwaya at sa nanay na kabayo at ito pala ang kahoy na carnivorous. Sinubukang iligtas ni Hana ang kabayo pero patay na ito. Kaya sa huli ay kinuha niya ang batang kabayo. Saka dumating din ang mga baboy na may paborito sa kanya. Samantala sa barko ay sinabi ni Ango kay Natso na huwag na niyang gagawin ulit ang delikadong bagay dahil baka mamatay siya pero hindi pumayag si Natso. Saka naalala ni Ango si Shigaro at nanghina at sinabing iwan na nila siya doon. Pero tumanggi si Arashi kaya muli itong tumayo dahil ayaw niyang naaawa ang iba sa kanya. Tinanong naman ni Ryo si Semimaru kung ano ang peligro na naramdaman nito kanina pero sinabi ng loko na hindi na niya alam at baka guni-guni lang ito. Pero naisip ni Ryo na malakas ang pakiramdam ni Semimaru. Nakapunta ng sports room ang tatlo at naglaro ang dalawa ng table tennis sa oras na iyon, kaya mas nagtaka si Ryo.
Ipinakita ni Arashi at Natsu ang nakita nilang parang mga lumot at sinabi ni Ango na posibleng ang mga ito ay mga bakterya na kumakain ng iron. At dahil maraming iron sa katawan ng tao ay posibleng tao ang nagkalat na naroon na kinain ng bakterya. Nakita rin nila ang countdown na naroon pero naisip lang nilang ito ay para sa natapos ng pagbagsak ng meteor. Pag-alis nila ay nagsigalawan ang mga bakterya na naroon. Napuntahan naman ni Botan at Hotaru ang control room at doon ay sinubukan nilang i-cancel ang pagsabog pero hindi na ito pwede. Kaya napaisip si Botan na baka malaki ang problemang kanilang hinaharap. Biglang namatay ang ilaw sa kinaroroonan ni Semimaru kaya agad silang nagpunta ng elevator na naroon. Kaso ay nalaman nilang hindi pa pala nakakita ng elevator si Ryo. Pero biglang nalagat ang tali ng elevator at nahulog sila. Samantala sa kinaroroonan ni Natsu ay nakita ng bata na gumagalaw ang mga bakterya kaya naisip nilang nag-evolve din ang mga ito at nag-ambala nila kaya nagising sa pag-hibernate nila. Natatakot si Semimaru kaya humingi siya ng dumpling kay Matsuri at kumain kaya mas lalong nagtaka si Ryo dahil nagagawa pa nilang kumain sa oras na iyon. Saka naikwento ni Semimaru ang kanyang buhay noon na iniwan siya ng kanyang ama na hindi man lang niya nakilala. At sinabing hindi dapat ang ina ang magpasya para kay Semimaru kung dapat ba niyang makilala ang ama o hindi. Kaya napatanong si Ryo tungkol sa nasabi noon ni Semimaru na masaya ang tao kapag mayroon silang nararamdamang pagsisisi. Na agad namang pinaliwanag ni Semimaru. Pagkatapos kumain ay tumalon-talon si Semimaru para daw gumalaw ang elevator pero alam ni Ryo na mahuhulog sila kaya mabilis niyang tinulak si Matsuri sa hallway. Nahulog si Semimaru pero agad din siyang hinayla ni Ryo dahil not alien na pala niya ito kanina. Nakita nila ang ilang mga bomba na umaakyat dala ng makina kaya tumalon dito ang papogi at patuloy na nag-ingay kaya napakamot na lang si Ryo. Pagsapit ng gabi ay nakita ni Hana ang dating kagrupo na sina Fujiko at Shiza. Sinabi ng dalawa na napahiwalay sila at naghahanap ng pagkain araw-araw. Sinabi naman ni Hana ang kanyang mga naging karanasan at mga nakilalang tao mula sa ibang team. Habang umaakyat sina Ango at Arashi at Natsu ay biglang nadulas si Natsu ngunit nakaligtas pa rin siya. Kaso nang tawagan nila ang pangalan ni Ango ay hindi ito sumasagot kaya agad nilang pinuntahan at nakitang natatakot ito. Kinausap nila siya at naipagtapat ng nasya-shock na lalaki ang totoong nangyari sa kanilang The Final 7 bago sila pinadala sa hinaharap. Nasabi rin ito ang tungkol sa pagkamatay ng kaibigan na Shigaro na kasalanan ni Ango. Pero lahat ng ito ay narinig ni Ryo at Semimaru at Matsuri na nasa malapit lang. Nasiyahan sina Semimaru at Matsuri nang marinig si Arashi pero pinatigil sila ni Ryo. Nalaman ni Arashi na na-brainwash ang grupo ni Ango bago sila pinadala sa hinaharap kaya naawa ito. At nagtanong ang bida kung bakit hindi sila tumakas para hindi mamatay ang kaibigan. Kaya napatahimik si Ango. Saka sinabi ni Arashi na naiiyak na malaya na sina Ango sa panahong ito at bahala na silang magdesisyon para sa kanilang mga sarili at huwag mamuhay sa nakalipas. Biglang nakisabat si Ryo sa kanilang usapan at pinagtapat nito kay Ango ang totoong nangyari ng gabing mahulog si Shigaro. Sinabi ni Ryo na si Shigaro ang pumutol ng sariling tali bago pa niya ito maputol kaya si Shigaro ang nagdesisyon ng gabing iyon. Sinabi ni Ryo na ituring ni Ango si Shigaro na ka-level niya at respetuhin ito dahil hindi siya makasarili. Dahil dito ay tuluyang nakalaya si Ango sa konsensya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kaibigan. Saka muli silang kanya-kanyang umakyat at sa itaas na lang magsama-sama. Nagising si Fujiko dahil sa masarap na amoy na niluto ni Chiza. Kumain din si Hana at nasarapan. Pero nang makita nitong kulang ng isa ang mga baboy na maamo sa kanya ay napagtanto niyang ito pala yung niluto ni Chiza. Kaya para hindi maluto lahat yung baboy ay tinaboy na lang ito ni Hana. Saka nagsisi siya dahil pinaamo niya ang mga ito na siyang dahilan kaya madali lang itong nahuli ni Chiza. Samantala sa kinaroroonan ni Arashi ay nagtipon sila at nag-usap. Masaya si Semimaru sa pagkakakita kina Arashi at Natsu. Saka binuli ulit ang bata. Nakahanap naman ng daan pataas sina Ango at Ryo at patungo pala ito sa kinaroroonan ni Botan. Masaya din si Botan na nakita si Arashi. Excited na sinabi ni Arashi at Semimaru ang kanilang mga nakita pero kalaunan ay sinabi ni Botan ang tungkol sa paparating na pagkasira ng Japan dahil sa nuclear na ela-launch ng barko. Naisip nilang pwede nilang pasabugin ang barko pero dahil malagkit ang tubig ay kasama ding sasabog ang kanilang barko. Kaya mas pinili na lang nilang maghanap ng paraan para patigilin ang pag-launch ng bomba. May nakita silang 4 na station sa barko kung saan pwede nilang manual na patigilin ang pagsabog ng nuclear. Sinabi ni Ango na doon sila magtutungo at dapat din silang mag-ingat sa mga bakterya na kumakain ng iron. Bago maghiwalay ay inasar ni Semimaru si Ryo kaya niya ito binalibag. Lumabas din sina Ryo at Matsuri at Botan para maghanap ng daan palabas pero nakasara na ito nang makita nila.
Nagpunta sina Anggo sa unang station at nagawa nilang masagot ang tanong base sa sinabi ng captain sa video. Nagawa din nilang ilagay ang password na kailangan. Nagpunta din sila sa pangalawa at nagawa din nilang maibigay ang kailangang sagot. Dahil kulang ang oras ay sinabi ni Natso na maghiwa-hiwalay sila para mas madaling matapos ang trabaho. Pinuntahan ni Semimaru ang pangatlong station at ang tanong dito ay tungkol sa pagkain. Kaya nagkwentuhan muna sila tungkol sa pagkain saka isinagot nila ang curry rice. Sinagot naman ni Anggo at Arashi ang nasa pang-apat na station at kalaunan pa ay sabay-sabay nilang pinindot ang button sa apat na station para matigil ang pag-launch ng nuclear. Ngunit nagulat si Arashi dahil ang station lang niya ang hindi gumagana. Ganun pa man ay sinabihan niya ang iba na i-cancel ang launching sa kanilang station. Dahil dito ay sinabi ni Anggo na nagsayang lang sila ng oras at tinawag na ang iba para umalis sila. Pero sinabi ni Semimaru na hindi naman dahil marami din silang nakita doon. Kalaunan ay napansin ni Natso ang pagdami ng mga bakterya sa kanyang paligid. Pinipilit namang maghanap ng paraan si Hotaru para pigilan ang launching pero limitado ang alam niya sa system ng barko. Pasimple namang nagtanong si Matsuri kung naiinis ba si Ryo sa mga taong katulad ng itsura niya. Pero sinabi ng lalaki na hindi. Naisip tuloy ni Matsuri na baka may iniisip na dating kakilala si Ryo na kamukha niya. Saka nasabi ng babae ang tungkol sa bomba na nakita nila kaya naisip ni Ryo na gawing labasan ang butas kung saan lalabas ang mga missiles. Mabilis ang pagtakbo ni Natso dahil pakiramdam niya ay may sumusunod at tama nga dahil ito ang bakterya. Mabuti na lang at nakarating siya sa kinaroroonan ni Arashi. Nag-uusap sila kina Semimaru at Anggo kung saan sila hihilahin ng dalawang lalaki nang biglang kainin ng bakterya ang pinto. Pumasok ito at nais atakehin si Natso pero nang iligtas siya ni Arashi ay nasugat ang lalaki at ang dugo nito ang kinain ng bakterya. Saka sinabi ni Natso na may mens siya at posibleng dahil nagtapon siya ng napkin ay natikman ng bakterya ang dugo kaya muli silang gumalaw. Narinig ni Nabotan na may problema sina Arashi kaya inutusan niya si Ryo na tumulong. Patuloy na hinahabol ng manyak na bakterya sina Arashi at Natso. Naalala naman ni Anggo ang mga bilin ni Takahashi at ito ang ini-apply niya sa sitwasyong iyon. Binigay niya ang tali kina Arashi at Natso at mabilis na tinali ito sa malalaking tubo. Tinali rin nila ito sa malaking kahon para maging propeller ng dalawa sa baba pero na-stuck ito kaya binaril ni Anggo ang kawad ng kuryente kaya nahila pataas sina Arashi at Natso. Dumating naman si Ryo at nagbigay ng dagdag tali sa katumulong sa paghila sa mga bida. Pero dumarating pa rin ang mga bakterya kaya tinapon ni Anggo ang baril para ito ang habulin ng mga bakterya. Saka mabilis silang nagpunta sa control room at nag-regroup. May 2 oras na lang ang natitira ng palabas na silang umaakyat ng hagdan palabas. Sinabi ni Arashi na nais niyang mapigilan ang pagsabog ng nuclear dahil nais niyang maligtas si Hana at ang iba pa. At nais pa rin niyang ipagpatuloy ang mabuhay sa bagong mundo. Muli silang umakyat at nagulat sila dahil biglang tumigil ang countdown at nawala ang kuryente. Saka narinig nila ang mga nagwewelgang bakterya. Ito pala ang dahilan ng pagkasira ng barko. Dahil daw ito sa paglalakad ni Natso sa barko na nagmi-mens kaya ito naging bida. Pagkalabas nila ay naipakita ang lahat na masaya. Maging sina Anggo at Ryo na naintindihan nang wala na sila sa test kundi tuluyan na silang malaya sa bagong mundo. Tinapon naman ni Botan ang lason dahil ayaw niya itong gamitin anuman ang mangyari. Sa huli ay positibo pa rin si Arashi na mahahanap niya si Hana. At ganun din ang babae na nasa ibang lugar. At sa pagtatapos ng series ay patuloy ang buhay ng lahat ng survivor. Bitin ang kwento, pero kung sakaling may katuloy man ay gagawan din natin ng recap. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para patuloy lang kami sa pag-upload ng mga anime recap sa wikang Tagalog. Panoorin mo rin ang iba pa dahil lahat yan ay maganda.